aking pitsura. O Mary, 3 kilong patatas. Ikaw naman, dagdagan mo na yan ng 2. Ikaw naman, malulugi ko sa iyo eh. Ako ikaw, malulugin. Ako, maniwala ako. Ikaw talaga, Mary, oh. Utang pa yan. Sa katapusan ba ang bayad yan? Payag ka? Naku, ang bait mo talaga, Mr. Hobbs. Siguraduhin mo lang sa katapusan ng bayad, ha? Asahan mo. Salamat po. Babalik po kayo, ha? Pwede ikaw talaga. Nakinis ka ba, ha? Teddy, ano ba yung binabasa mo? Tungkol sa mga dugong bugaw sa Inglaterra. Dugong bugaw? Oo, tignan niyo. Ang daming litrato ng mga taong dugong bugaw. Oh, Dugong bugaw? Masyado sila maarte. Mga hambog. Tignan mo nga. Napakayayabang umasta. At minamatan nila ang mga katulad natin. Ayoko sa kanila. Nakakainis! Sir Hobbs, talaga bang ayaw ninyo sa mga taong dugong bugaw? Hindi sa ayaw ko sa kanila. Nasusuklam ako sa kanila! Ewan ko ba kung bakit parang importante sila. Ang yayabang pa at sobra akong mag-aasta. Pero balang araw, yung mga hari at prinsipe niyan, lagot sila, makikita nila, babagsak sila! Mr. Hobbs, marami ba kayong kilalang mga taong may dugong bugaw? Ano? Di isa wala akong kilala. Ganon, ba't nagagalit kayo? Baka gusto mo ng mansanas. Ah, salamat ha. Sarap nito. Minsan, nakakita ko ng dugong bugaw sa harap ng isang hotel. Alam mo ba, inis na inis ako habang tinitignan ko siya. Nakakainis, napakayabang. Inis mo kayo? Oo, makita mo lang maiinis ka sa mga arte nila. Pagkayayabang, maalala ko lang galit na ako. Hindi ko kasi maintindihan, Mr. Hobbs. Bakit to? Salbahe ba mga dugong bugaw? Hindi lang sila salbahe. Kung papasok sila dito sa tindahan ko, hindi ko sila pa-open kahit dyan sa barilis na yan. Yung mga prinsipe niyan, hindi makakaupo dito sa tindahan ko kahit saan dito. Kung maaari lang, hindi ko sila papapasukin dito sa tindahan ko. Kahit anong mangyari, hindi sila makakapasok dito. Naku, may dumating na makukulit. Ito naman si Mr. Hobbs, hindi kami makulit. Siguro hindi kami kasimbait ni Sadie na sinasabi ninyo. Pero hindi kami makukulit. O nga naman, pabihira. Eh, kaysa naman ikumpara ko kayo kay Sedi, hindi naman kayo katulad niya. Ano? Ay, Ano kayo ngayon? Sadie, sarap niyan ano? Hindi mo naman oh. Oh, kaya lang, may kagat na eh. Gusto mo kahit may kagat na? Salamat, Sadie. Ibig talaga ni Sadie. Anong sabi mo? Yan talagang balak mo, no? Ginaya mo si Sadie, suli mo yan. Salabay, ikaw lang. Kagat-kagat mo lang, di ba? Mas masarap yun. Kagat-kagat. Hoy kayo, huwag niyo na nagawa si Sedi. Halika kayo at kumuha kayo dito. Sige-sigitan na kayo ng manzana. Danan! Hindi kayo mauwi na. Sana nandito si Eric. Kumusta na kaya yung mami niya? Magaling na kaya siya ngayon? Eh, sabi ng mami ko, mabuti na lang walagay. Pero, sana nandito yung daddy niya, no? Para masaya na sila, wala nang problema, no? Yun ang nakakatuwa. Teka, di ba yun ang daddy mo, Teddy, yung kausap na isa mama? Yun ang talagang kailangan mangyari, Mr. James. Daddy! Dad! Daddy! Ah, ako po ang anak niya. Cedric, pinakikilala ko sa iyo si Mr. William Habersham. Habersham, ang anak ng Cedric.
Siya pala si Master Cedric. Kumusta po kayo? Ako po si Cedric Arrow. Ako si William Havisham. Ikinagagala ko kayong makilala. Katrabaho po kayo ng daddy ko, ah? Oo, Cedric. Meron nga pala kami mahalagang pag-uusapan. Teddy, ayos na kami. Teka, hintayin niyo ako. Sandali lang. Ikinagagala ko po kayong makilala, Mr. Havisham. Ganon din ako. Kinagagala kita makilala. Alis na po kami. Sige na. O, tala kayo! Hey! Oh, huwag na yan! Huwag na yan! Hoy! Dali na! Paano na, James? Doon sa bandara ng coffee shop. Sabi siya, paano ang aking asawa at ang aking anak? Kapitan James, huwag niyo naman akong bigyan ng problema. Mag-isa kayong pinauuwi ng konde. Ngunit ako'y may pamilya na, Havisham. Ano ang mangyayari sa kanila? Kaya ng utos niya, isang tiket lamang ang binili ko. Uuwi na ako bukas na Inglaterra. Ako'y nag-aalala para sa aking ama. Nakikiusap ako, huwag niyo nang bigyan ng alalahanin ng konde. Siya'y may malubhang karamdaman. Kaya utang na loob, Kapitan. Huwag niyo nang bigyan ng alalahanin pa ang mahal na konde. Pag-isipan niyong mabuti, Kapitan. Ginagawa ko ito alang-alang sa inyong ama. Hindi ako magpupunta sa Inglaterra na hindi kasama ang aking anak at ang aking asawa, Havisham. Ito ang aking kondisyon. Kailangan kasama ko silang dalawa sa aking pag-uwi. Out ang kalaban! Napagutusan po lamang ako ng inyong ama. At ang biling sa akin ay kayo lamang mag-isa ang uuwi. Kaya huwag niyo nang bigyan ng alalahanin pa ang inyong ama. Na ito ang ticket na ipinabili sa akin ng inyong ama. Bukas po uuwi na ako sa Inglaterra. Nakikiusap po ako sa inyo, Kapitan James. Kayo na lamang pong mag-isa ang umuwi at huwag niyo nang bigyan ng dagdag na alalahanin pa ang inyong mahal na ama. At nang huwag nang lumalang kanyang karamdaman. Nathan Bihira. Kumusta ka na, Faye? Ano na ang pakiramdam mo? Bumaba ng lagnat ko. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Napakalaki ng naging tulong ni Teddy. Oo nga. Napakabait talaga sa atin ang pamilya ng mga Errol. Malaking naitulong nila sa atin. At dahil doon, dapat ay magpagaling ka na kaagad. Hamo. At ngayon nakakita na ako ng trabaho dito. Ako nang bahala sa inyo ni Eric. Itataguy ko kayo mag-ina. Teddy, pwede na pala ako maglaro bukas. Uy, talaga, Eric? Yun ang sabi ni Daddy. Hindi na raw ako kailangan magtrabaho. Uy, gandang balita niya. Uy, Nabigla lang ako kaya ako nangulong. Teddy, salamat ha. Basta ko, Eric. Okay lang. Okay. Sabi pa ni Eric, Mami, hindi na daw magsiserve ng daddy niya. Kasi nakakita na raw ng ibang trabaho dito ang daddy niya. Talaga? Mabuti yun. Salamat naman kung gano'n. Oh! Honey, eto na kape mo.